Kilala ang Hotel de Rio bilang isa sa pinaka-eleganteng hotel sa buong Maynila. Sa hotel na rin ito nagtatrabaho ang dalagang si Liana, isang matandang lalaki, ang namasukan bilang tagalinis sa hotel. At ang matandang ito ay sadyang kaawa-awa dahil sa itsura nitong madungis. Nang matanggap ang matanda, pinagmamalupitan ito ng ibang staff, kasama na rin ang mga manager at ang tanging nagmamalasakit lamang sa matandang yon. Walang iba, kundi sila na lumipas ang isang buwan. Nawala na ang matanda kusa itong umalis nang hindi man lang kinukuha ang sahod, pero ang hindi nila alam ang matandang kanilang inapi ay ang may-ari pala ng hotel na kanilang pinagtatrabahuhan. Nagpapanggap lamang ito dahil inaalam nito kung sino sa mga staff niya ang may ginagawang masama sa hotel. Ano nga kaya ang mangyayari sa mga matapobreng staff at mga manager? Tatanggalin nga. Kaya ito ng matanda. Ano rin kaya ang mangyayari sa dalaga? Gayong ito lang naman ang bukod tanging naging mabuti sa kanya. Sabay-sabay nating tunghayan ang kapanapanabik na kwentong ito. Kabadong-kabado na ang dalagang Sana dahil ilang minuto na lang ay lalagpas na siya sa tamang oras ng kanyang pasok. Mabigat na naman kasi ang traffic ngayon sa EDSA at talaga namang halos magkakadikit. Didikit na ang mga bumper ng mga sasakyan, nakatira ang dala. Aga sa Paranaque. Sa bandang Quezon City pa ang kanyang papasukan. Kahit gusto niyang pumasok ng maaga, wala rin naman siyang magagawa dahil kahit sa ang kalsada na yata, siya dumaan, mabigat pa rin. Ang traffic, hindi naman niya pwedeng asahan ng MRT o LRT dahil mas mahaba pa kasi sa pila ng langgam. Ang pila roon, kung makikipagsapalaran siya roon, baka pauwi na ang mga kasama niya sa trabaho. Saka pa lang siya. Darating manong, wala na po bang ibang daan yung hindi naman po sana traffic, tanong ni Lana sa driver, na kanina patingin ng tingin sa hita niya. Kung meron lang sana, doon na tayo dumaan. Kalma ka lang iha, wala tayong magagawa, traffic talaga eh. Sagot ng driver, tinakpan na lamang ni Lana ng kanyang bag. Ang hita niya kanina pa siya naiinis. Dahil mukhang manyakis ang driver kung tumingin sa kanya. Kung may masasakyan lang siyang iba bumaba na sana siya. Ang kaso, pahirapan na ring makakuha ng taxi sa labas kung makakatitempo ka. Tatagain ka sa pamasahe. Nagtiis na lamang si Lana sa driver na yon at nilibang na lang ang sarili sa panunood ng kung ano-ano sa kanyang cellphone. Makalipas ang halos kalahating oras, napansin niya na halos hindi man lang sila umusad, kahit kaunti. Kaya kahit medyo malayo-layo pa, bumaba na lamang siya ng taxi. Wala na siyang pakialam kung sasayang ang binayad niya. Mas mahalaga sa kanya ang trabaho niya dahil late na rin siya. Tinakbo ni Liana ang daan. Bitbit niya ang kanyang takong at tiniis na lamang niya ang init ng semento. Pawis na pawis ang dalaga, pero hindi pa rin siya tumigil sa pagtakbo nang malagpasan na niya ang parteng wala ng gaanong mabigat na traffic. Wala naman siyang map, parang sasakyan lahat punuan. Hay naku, Lana, nakakainis naman talaga ngayon. Wala nang gaanong traffic. Wala namang masakyan, kainis. Para siyang batang nagmamaktol sa sidewalk. Buti na lang may isang itim na sasakyan ang tumigil sa tapat niya. Pagbaba ng salamin, bumungad sa kanya ang kanilang head manager, si Aldrin. Nakakasilaw ang kapugian ng lalaki. Hindi maitatanggi, Lana, na talaga namang artistahin yon. Sa katunayan, isa nga siya sa mga babaeng nagkaka-crush kay Aldrin. Pero hindi gaya ng ibang babae na talagang malalandi, nililihim lang niya ang paghanga niya sa binata. Alam naman kasi niyang malabong magustuhan siya nito. Sakay na sambit ng binata Ako po, may iba pa bang tao diyan? Natatawang tanong ni Aldrin. Wala na po, sagot naman ng dalaga. Oh, wala pala eh. Sakay na mahihirapan ka. Makahanap ng sasakyan ngayon, may nangyaring aksidente doon sa saunahan. Kaya lahat ng pampasaherong sasakyan sa kabila, ang daan. Kinapalan na lang ni Liana ang kanyang mukha para sa kanya. Ay wala namang mali siya yon, kaya pinatos na niya ang alok ng lalaki. Maraming salamat talaga, sir. Sobrang late na po talaga ako dahil sa traffic na yan.
Hay naku, halos araw-araw na lang na kalbaryo para sa aming mga commuters. Sabi ni Lana nang makasakay na siya sa loob eh. Ano pa bang aasahan mo sa sistema ng trapiko dito sa bansa natin? Matagal ng problema yan eh. Itong mga politiko kasi, sa halip na pagtuunan ng problemang yan, kung ano-ano pa ang inuuna. Madaldal din naman si Aldrin at ganun din naman si Lana. Kaya sa puntong ito, hindi nakakaramdam ng pagkailangan. Dalaga mahihiya. Pero malakas ang loob niyang makipagdaldalan kahit kasi malayo ang agwat nila ng binata. Parang tropa lang ang turing nito. Sa kanya mabait naman. Kasi talaga si Aldrin ha. At masayahing tao bagay na mas lalong hinahangaan ng lahat ng babae sa buong hotel. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa mga manager. Sasabihin ko na isinama kita. Kung saan kaya ka na late sir. Baka naman po mag-isip sila ng kung ano-ano. Nag-aalalang wika ni Lana. Hindi yan akong bahala saka sa lahat naman ng staff. Ikaw lang naman ang nakakausap ko. Remember, nung una tayong nagkausap sa interview, ikaw ang pinakamasiyahin sa lahat. Kaya nagkasundo tayo agad, maybe hindi naman tayo close. Pero tropa ang turing ko, saw nakangiting wika ni Aldrin at sinimulan na rin itong paandarin ng sasakyan. Ang bait-bait niyo talaga. Sir, dapat po minsan maging masama rin kayo. Kasi kapag masyado kayong mabait, baka abusuhin naman po kayo ng mga nasa paligid nyo. Well, may point ka naman pero bahala sila. Basta tayo palagi lang tayong sa kapwa natin. Kasi malay natin yung kaharap pala nating tao. Yun pala ang dapat nating pinaparamdam ang kabutihan. Ngumiti na lang din si Lana sa huling sinabi ng binata. Nagdaan ng ilang sandali, ay nakarating na rin sila sa hotel. Akala ng dalaga, hahayaan na siyang pumasok sa loob, pero sinabayan pa rin siya ni Aldrin. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng hiya, lalo na't halos lahat ng nadadaanan nilang empleyado at mga guest ay nakatingin sa kanila. Pagdating nila sa staff room, saktong naroon ang iba nilang kasama. Naroon din ang terror at manyakis ding manager na si James kasama nito, ang ibang mga baguhang manager. Oh, mabuti naman naiisip mo pang pumasok, sarkastikong. Sabi ni James sa dalaga nang makitang nasa pintuan na siya. Pasensya na po Sir James kasi isinama ko siya kanina. Nakita ko kasi siya. Siya sa daan na naghihintay ng masasakyan. Sakto may mga dala ako na dapat ihatid sa kabilang condo unit ko. Kaya ayun, nagpatulong lang naman ako. Pagdadahilan ni Aldrin, wala namang palag sa kanya si James at agad din itong naniwala si Aldrin. Kasi ang pinakamataas sa lahat. Ganun ba, sir? Natatawang tanong ni James, maraming gas ngayong araw. Dahil may event sa malapit na stadium, magiging abala tayong lahat. So good luck, sabi ni Aldre. At saka umalis na rin ito. Naiwan sila na sa pintuan. Hindi pa rin ito makagalaw. Dahil nakatingin sa kanya ng makahulugan, si James lumapit yun sa kanya at inamoy-amoy ang buhok niya pagbibigyan kita ngayon. Kasi si Sir Alrin yun eh. Pero sa susunod na maati ka, tanggal ka agad. Huwag kang mag-alala. May paraan naman para makabalik ka agad at alam mo na yon, pabulong na. Sabi ni James sa kanya, malagkit ang tingin nito sa kanya, kaya kinilabutan si Liana sa ibang direksyon. Nalamang siya tumingin at naglakad na rin patungo sa kanyang locker. Pag-alis ni James, may isa na namang lumapit sa kanya. Kapwa niya rin. Housekeeper taray nitong babae na to Lumalandi-landi na siya, sabi ng babaeng si Jamie. Ang katrabaho niyang may inggit sa kanya. Kahit wala naman siyang ginagawang masama ha? Anong sinasabi mo, natatawang wika ni Nana? Huwag ka nga mag-deny. Akala mo ba hindi ko napapansin na lumalandi ka kay Sir Aldwin tuwing nandito kaya? Si Sir Aldrin kakaiba yung tingin mo sa kanya. Ano ka ba, Jamie? Kahit sino naman siguro mapapangiti. Dahil ang pogi ni Sir, pero hanggang doon lang naman yon. Hindi naman ako katulad ng ibang babae diyan, nalantaran talagang lumandi. Buwelta pa ni Lana kahit na anong dinay mo amoy, na amoy kitalyana. Sus na sa loob lang pala ang ulmo. Malandi ka rin pala, hindi na naging maganda sa pandinig ni Lana. Ang sinabi niyo ni Gia, sa unang pagkakataon, papatulan na niya ang pagiging malandi nito.
Ano bang problema mo kung malandi ako o hindi? Tanong ni Lana ng may halong pagiging sarkastiko. Nakasimangot na humarap ang dalagang si G na sana ay papalabas na ng silid na yon. Anong sinabi mo? Tanong ni Jamie. Tinatanong kita. Sumagot ka ng o. Hindi patuloy ni Lana dahil malapit ng magkain. Anang dalawa pumagitna na sa kanila. Ang isa pa nilang kasama na si Trisha. Ang pinakatahimik sa kanilang magkakatrabaho. Tigilan nyo na ngayon sa na mag-away kayo. Maganda na kayo. Kasi marami tayong guest ngayon. Sabi ni Trisha sa kanila, tumigil na rin sila sa bangayan nila. At mga ilang, sandali lang tinuon na lamang nila ang atensyon sa pagtatrabaho kagaya ng kanilang inaasahan. Nagdagsaan nga ang mga tao sa Hotel de Rio, hindi sila magkanda-ugaga. Sa kakaasikaso, maraming unit ang narahuyo hapon na nang lumabas muna ng building si Lana para mag-break. May kalahating oras pa siya para magmuni-muni dala ang baon na nakalagay sa maliit na Tupperware. Kumain na lang siya sa gilid ng hotel na merong maliit na food court. Mas pinipili pa niya na doon kumain dahil ayaw niyang kasabay ang mga katrabaho niya. Nakakainis talaga ang Jamie na yon. Akala mo naman kung sino maganda. Mukha naman pala ka, sabi ni Lana sa sarili. Habang nilalantakan ng pagkain sa hindi inaasahang pagkakataon, isang matandang lalaki ang tumigil sa harapan niya. Malayang nakapasok ang matandang lalaki dahil open area lang din naman ang food court. Pero nag-aalala si Lana na baka itaboy ng guard ang matanda sa oras na makita ito. Gusto niyo po bang kumain? Tanong niya sa matanda. Ngumiti ng malapad ang matanda habang nakatingin sa kinakain niya. Buti po. Hindi ko pa naubos. Ito po. O kainin nyo na po. Pasensya na po kasi yan lang talaga ang meron ako ngayon. Wala pang sahod eh. Sabi ni Lana, walang pag-aalinlangan nitong inabot. Sa matanda ang pagkain niya, umupo naman yon sa harapan ng dalaga. Maraming salamat iha. Alam mo kanina pa ako hindi kumakain. Hulog ka ng langit. Sabi ng matanda sa kanya, wala pong anuman. Sabi ni Lana, mabayad kang tao, iha. Palagay ko na palaki ka na maayos ng mga magulang mo. Ang lolo at lola ko po ang nagpalaki sa akin. Bata pa lang po. Kasi ako hindi ko na nakita ang mga magulang ko. Sabi ng lolo at lola ko namatay sila sa isang malawakang sunog sa Makati noon. Habang nasa trabaho, pasensya ka na, hindi ko na dapat pala binanggit hindi. Ayos lang naman po ang mahalaga po sa akin. Meron pa rin akong tinuturing ng mga magulang. Tiningnan ni Lanan pasimple ang matanda. Napansin niya na medyo madungis ang suot nito. Pero hindi naman gula-gulanit. Tipikal na matandang palaboy ang tingin niya sa mata. Ang yun iha, tingin mo pwede kaya akong makapagtrabaho sa hotel na yan? Kailangan na kailangan ko kasi talaga ng pera para mabuhay, sabi ng matanda. Sandali namang napaisip si Lana sa estado. Kasi ng matanda, isang posisyon lang ang alam niyang pwede nitong mapasukan. Tatay, huwag po sana kayong ma-offend ha. Pero kasi, sa pagkakaalam ko ang hiring po ngayon sa hotel na ito ay janitor po. Ayos lang naman sa akin, kahit janitor lang ang pasukin ko. Kasi wala rin naman akong natapos eh. Elementary lang naman ang narating ko, pero marunong naman ako magbasa. Papaano ba mag-apply sa hotel na yan, ha? Iha, magdala lang po kayo ng resume ninyo, tapos bukas po ng ganitong oras, bumalik po kayo at dadalhin ko po kayo sa HR. At ano po, wag po sana kayong mauulit. Kailangan niyo pong magsuot ng medyo maayos. Isa rin po kasi yun sa tinitignan kapag nag-a-apply ka po ng trabaho, wika ng dalaga. Sige, titingnan ko bukas. Kung may maganda-ganda pa akong maisusuot. Sagot naman ng matanda at agad na ibinalik ang Tupperware kay Lana matapos makapagpasalamat ng matanda ay naglakad na rin itong palayo. Kumaway pa itong saglit sa kanya at saka tumawid na rin sa kabilang kalsada. Napapangiti na lang din si Lana, hindi niya inakalang magiging good mood pa rin siya. Kahit na nauna ng sinira ni Jamie, ang kanyang araw ay hindi ko na itanong ang pangalan niya. Sayang matapos ang kanyang break, pumalik na rin si Lana sa trabaho. Pagod na pagod ang dalaga.
Dahil sa dami ng mga dapat nilang asikasuhin, dakong 9 ng gabi. Nakapag-out na rin si Lana. Nagmamadali siyang umuwi dahil nag-text ang lolo niya na itinakbo nila sa ospital ang kanyang lola. Luming agad na sumakay ng taxi ang dalaga at tinungo ang ospital na kinaroroonan ni Aling Lumeng. Pagdating niya roon, naabutan niya ang lolo niyang si Mangaso. Nasa tapat ng silid, lolo. Anong nangyari kay lola? Tanong niya sa matanda. Dinala ko na rito kasi kanina dumadaing siya sa sakit ng tiyan niya. Hindi ko pa alam kung anong nangyayari sa kanya. Kailangan nating marinig ang sasabihin ng doktor. Umupo sila sa gilid. Tahimik lang silang naghihintay sa paglabas ng doktor pero hindi niya maiiwasan na hindi kabahan yun kasi ang unang pagkakataong nangyari yon kay Aling Luming mga ilang. Sandali lang lumabas na rin ang doktor. Ipinaliwanag nito sa kanila ang kondisyon ni Aling Luming. Ayon sa doktor, may tumubong tumor sa puka ng kanyang lola na kapag hindi agad natanggal sa lalong madaling panahon, maaaring malagay sa alanganin ang buhay ng matanda. Nanlambot si Liana sa kanyang narinig, lalo pat kailangan ng malaking pera para sa magiging operasyon na po. Saan na ba tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Diyos ko po, nag-aalalang wika ni Mang Casio. Huwag po kayong mag-alala. Ako pong bihala, sagot naman ni Lana dahil sa pagkapasok na ang ulo niya kung saan siya didiskarte ng ganong kalaking pera. Kahit kasi sumahod siya sa hindi rin yun sasapat para sa operasyon. Nang matanda, 30,000 lang ang sinasahod niya ang kada cut-off. Samantalang ang kailangan sa operasyon ay nasa 100,000. Kinabukasan, balisang pumasok ng trabaho ang dalaga. Kapansin-pansin yon, kaya hindi siya nakaiwas sa puna ng kanilang manager na si James. Nilapitan na naman siya nito at saka kinausap. Oy Lana, kanina pa kita napapansin Ano bang problema mo? Ayaw ko ng lutang sa trabaho Diyan nagsisimula ang katangahan Ang mabuti pa, buwi ka na muna sa inyo. Bumalik ka na lang kapag ayos ka na. Sabi ni James sa lakas ng boses nito, lahat ng nasa staff room ay nakatingin na. Sa nila, hindi po kailangan ko po ng pera, sir. Kaya hindi po ako pwedeng umabsent lahat. Tayo rito, kailangan ng pera. Kaya dapat maayos ang trabaho. Pero sa kalagayan mong ganyan, makakapagtrabaho ka ba ng matino niyan? Kakayanin ko naman, sir. Huwag niyo na po akong pauwiin. Nasa ospital po ang lola ko, kaya kailangan ko talaga ng pera. Bahagyang lumungkot ang mukha ng dalaga. Tila kumalma na rin si J. James. Halika, sumama ka sa akin. Meron akong sasabihin SAO, sabi ng manager. Saan tayo pupunta, sir? Sa opisina ko. Sumama ka, makakatulong to sa'yo. Dahil sa pagiging desperada na kumita agad ng pera. Sinundan niya si James sa opisina nito. Pagdating niya roon, inabutan nila si Jamie na naroon. Kung makaupo sa office chair ay para itong Donya. Ano namang ginagawa ng babae yan dito? James, nagtatakang tanong ni Jamie. Naguguluhan din si Lana sa mga sandaling ito. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kung kausapin ni Jamie. Si James ay magkasing level lang ang dalawa. Saka lamang naintindihan ni Lana ang nangyari nang lumapit si James kay Jamie at hinalikan ito sa labi. Ba nangangailangan tayo ng model ito? Si Lana maganda. Naman! Tapos sexy pa, mukhang pwede siya sa atin. Sabi ni James, iyan isasama mo sa atin. Ayoko, BSIT na BSIT ako, sa mukha niyan Palabasin mo nga yan dito. Jamie naman, para naman ito sa extra income natin. Dito makakatulong yan si Lana. Kaya pumayag ka na pamimilit pa ni James, walang ideya. Si Lana kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa, ang tanging naiintindihan lang niya sa mga sandaling ito ay gagawin siyang modelo, pero hindi naman niya alam kung saan sa katunayan nabibigla nga rin siya dahil meron palang sideline ng dalawa na hindi niya alam na magkasintahan pala. Kung ano man ang pinag-uusapan nyo, hindi ako interesado. Ayokong makisawsaw sa sideline nyo dahil alam ko namang lalo lang iinit ang dugo ni Jai. Sige na sir, lalabas na po ako. Sandali lang. Lana, hindi na hinintay pa ni Lana ang kanyang manager. Nauna na siyang lumabas ng pinto at naglakad. Na rin ng mabilis.
Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang break time, biglang naalala ng dalaga ang matandang nakausap niya sa food court. Kaya naman, dali-dali na siyang naglakad patungo roon. Hindi nga siya nagkamali. Pagdating niya, naabutan niya ang matandang lalaki. Iba na ang suot nito, nakamaong na pantalon, pero may punit-punit na polo shirt din ito. Pero may mga dumi naman sa bandang harapan at gilid. Iha, buti na lang dumating ka ulit. Nandito na ako. May resume na akong dalaang, kaso nga lang. Ito lang talaga ang damit na meron ako. Sa tingin mo matatanggap kaya? Ako bilang janitor, may nangiti sa mukha ng matanda. Kitang-kita ni Lana kung gaano kasabik ang matanda sa papasukan nung trabaho. Titingnan po natin, ang gawin niyo na lang po. Idaan niyo sa magandang sagot. Huwag po kayo maingay. Medyo siraulo po. Kasi ang manager namin, kaya sana kayanin niyo ang pagtatanong niya. Huwag po kayong mag-alala, ihahatid ko naman po kayo roon. Kayang-kaya niyo po yan. Tatay, masiglang ang sabi naman ni Lana. Bago pa matapos ang break ni Lana, pumasok na sila sa Hotel de Rio. Kahit na hindi pa nakakakain ang dalaga. Sa labi pa lang, pinagtitinginan na ng mga naroon ng matanda. Karamihan sa mga nakakasalubong nila ay iniilagan sila. Parang nandidiri sa matanda. Base sa kung paano tumingin ng mga yon. Bago ko po makalimutan, ano po pala ang pangalan nyo? Tanong ng dalaga nang nasa loob na sila ng elevator. Rodi, yun na lamang. Ang itawag mo sa akin, Iya. Pwede rin namang Tatay Rodi. Sabi ng matanda na hindi pa rin nawawala ang ngiti nito sa mukha. Pagbukas ng elevator, bumungad sa kanila si Jamie halatang. Kakatapos lang din itong kumain. Dahil mayos pa ay ito sa gilid ng labi, tumingin yun sa kanila. Particular, sa matandang kasama ni Lana, kung makatingin si Jamie. Para nitong nilalait si Rodi, nandidiri ang mukha nito at kunwaring nababahuan. An ba yan, Lana? Nagdala ka pa rito ng pulube. Tatay mo ba yan? Iritadong wika ni Jamie. Hindi na lang sana patulan ni Lana ang kagaspangan ng ugali ni G. Pero may sinabi pa yon na talaga namang hindi nagustuhan ng dalaga. Ay, o nga pala, wala ka na palang magulang. Patay na nga pala sila. Dagdag pa ni G, humarap si Lana. Nakasarado na ang kamao nito na parang anumang oras ay susuntukin niya na si Jai. O ano yan? Susuntukin mo ako. Bakit kaya mo na bang mawala ng trabaho? Baka nakakalimutan mo, nasa ospital ang lola mo at kailangan mo ng pera para mapagamot siya, nang aasar pang sabi ng babae. G, huwag ngayon. May kailangan akong asikasuhin. Kung wala kang magawa sa buhay mo, mag-focus ka na lang sa trabaho. Para naman maging meaningful naman ang araw mo. Anong sinabi mo? Hindi na inintindi pa ni Lana ang katrabaho niya. Inalalayan na lamang niya si Rodi patungo sa HR nila nang nasa harapan na sila ng pinto. Nakita ni Lana na huminga pa ng malalim si Rodi. Huwag po kayong mag-alala at huwag kayong masyadong kabahan. Kailangan po may presence of mind tayo. Kayang-kaya niyo po yan. Sabi ni Lana, Iha, pwede mo ba akong samahan habang kinakausap nila ako? Tanong ng matanda na bakas ang pagkabahala sa mukha. Hindi ko po alam kung pwede yun eh. Pero susubukan po natin. Maraming salamat. Iya, pagbukas nila ng pinto ng HR. Tinungo nila ang opisina ni James sa team lang. Kasi nila ang may bakanting posisyon para sa pagganito naman ang lalaki na abalang nagbabasa ng mga papel na nasa ibabaw ng lamesa nito. Iritado itong tumingin sa kanila nang maramdamang nakatayo sila sa pintuan. Salubong, ang kilay ni James na nakatingin kay Rodi. Lana. Ano to, bakit nagdala ka rito sa opisina ko ng mabahong palaboy na yan? Tanong ni James na ibinagsak pa ang kamay sa mesa. Bahagya silang lumapit. Pangiti-ngiti pa ang matanda na parang namamangha sa ganda ng silid na kinalalagyan nila. Sir, hindi po palaboy si Mang Rodi. Nandito po siya para mag-apply sana bilang janitor sa pagkakaalam ko. Kasi hearing po tayo sa posisyon na yun eh. Saad ng dalaga. Saan mo din ang puto po? Tinatanong kita kung saan mo nadampot ang matandang to. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ako ang lumapit sa kanya at nakiusap
na tulungan akong makapasok dito. Huwag niyo po sana siyang pagalitan, Sir Wika ni Rodi. Manahimik ka H pa. Kita kinakausap. Pasensya na po malungkot na wika ng matanda. Nakukuha ka na lang na ipapasok mo. Ganito pa ang kailangan natin ng malakas. Ang mukhang kayang tumagal sa mahabang oras ng paglilinis, hindi yung ganito mukha nang ang mahina, ang gusgusin pa ang baho pa. Parang hindi yata to naliligo eh. Kadiri bad trip sir. Wag naman po sana kayong ganyan sa matanda. Gusto lang naman po niya makapag-apply ng trabaho eh. Tulungan po natin siya. Kasi kahit matanda na siya, nagsisikap po siya. Wala akong pakialam ang kailangan ko bata. Mas maganda kung babae para babae naman ang janitor natin. Wala akong pakialam kung ano ang gusto niyang mangyari. Ang gusto ko ay gusto ko palayasin mo yan dito. Naiirita ako. Baka kung ano pa magawa ko diyan inis na. Sabi ni James sir, baka po pwede niyo po muna akong subukan. Kapag po tingin ninyo hindi ako magaling sa ginagawa ko. Sa kanyo na lang po ako tanggalin. Hirit pa ni Rodi. Bakit ba mas marunong ka pa sa aking matanda ka ha? Umalis ka na sa harapan. At baka kung ano pa, masabi ko ikaw, Lana. Alisin mo na yan dito. Kung ayaw mong pati ikaw malintikan. Alam nyo nang ayaw ko na mabaho dinala mo pa yan dito? Wala na nagawa pa si Lana, kundi ang isama na palabas ang matanda. Paglabas nila roon, nagtataka ang dalaga dahil hindi man lang niya nakakitaan ang kahit kaunting lungkot si Rod. Nakangiti pa rin yun, na para bang wala lang nangyari. Sorry po talaga. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, nasira ulong manager namin Hindi po siya professional. Nakakainis. Dismayadong wika ni Lana. Ayos lang naman niha. Baka nga siguro hindi para sa akin ang lugar na ito. Masaya na akong nakapasok. Ako sa magandang gusali na ito. Huwag kang magalala. Hindi naman dito magtatapos ang kapalaran ko. Hahanap ako ng ibang trabaho. Masayang sagot ni Rodi. Pasensya na po talaga ha. Wala ka namang kasalanan, nakita kong ginawa. Mo naman na makakaya mo para ipagtanggol ako Kaya nga lang may mga tao talagang inaabuso ang kapangyarihan na meron sila. Huwag kang magalala ha, malapit na rin niyang si James. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ni Lana Wala ang sabi ko Samahan mo na ako sa elevator. Medyo natatakot kasi ako sa elevator. Kasi ngayon lang ako nakasakay na ganyan Natawa na lamang ang matanda at naglakad na rin sila. Paalis inihatid ni Lana si Rodi hanggang labas na lungkot si Lana. Para sa matandang yon, kung meron lang talaga siyang magagawa. Para tulungan si Mang Rodi ay ginawa niya na pabalik na siya sa trabaho. Ngang makasabay niya sa elevator, si Aldrin, maaliwalas ang mukha nito, nakangiti agad nang makita siya. Good afternoon, sir. Good afternoon din by the way, sino yung matandang kasama mo kanina? Tanong ni Aldrin. Si Mang Rodi po. Nakilala ko lang din sa food court sa labas. Nag-apply po siya bilang janitor sa team namin. Kaso hindi pa siya nai-interview na maayos inayawan na agad siya ni Sir James. Ang dami pa nga niyang sinabi nga masasakit na salita sa matanda Sabi ni Liana at agad nitong tinakpan ang bibig ng mapagtanto na aksidente na siyang nakapagsumbong. Hay sira ulo talaga yan si James Kung pwede ko nang tanggalin agad yan. Ngayon ginawa ko na hindi na lamang nagsalita si Lana dahil baka maibunyag pa niya lahat ng katarantaduhan ni James sa team nila. Sige, good luck sa work ha. Bye, sabi ni Aldrin. Malapad na ngiti ang sinukli nito sa kanya. Napatingin naman sa kanila ang ibang babae. Masama ang tingin ng mga yon kay Liana. Tila naiinggit ng mga yon dahil sa atensyon na natatanggap niya mula kay Aldrin. Samantala itinuon na lamang ni Lana ang atensyon niya. Sa pagtatrabaho, kailangan niya ng pera. Kaya nagkusa na siyang mag-overtime para naman may dagdag ang sasahurin niya. Dakong 11 ng gabi, nasa ikapitong palapag si Liana para linisin ang isang silid na ginagamit ng mga Chinese nilang guest. Pagpasok pa lang niya sa unit agad na umalingasaw ang mga suka at amoy alak. Pero sanay na si Lana sa ganon, sa halos mag-iisang taon na niya
sa pagiging housekeeper. Tila naging sanay na ang sikmuran niya sa mga anumang uri ng amoy. Hay naku, ito talaga mga guest. Minsan wala talaga sa ayos. Nandun naman yung CR dito pa talaga sa table. Susuka kakainis, napapailing na lamang si Liana dahil wala siyang dalang pamunas, naisipan niyang bumaba na muna para kunin ang floor mop. Saktong paglabas niya roon, nakita niya si Jamie na lumabas sa pinakadulong unit. Kasama nitong lumabas doon ang isa pa, nilang kasamahan sa trabaho si Rico, ang lalaking isa ring si Raulo na parang kasing ugali na rin ni James. Sa pagiging manyakis nagtataka si Lana kung anong ginagawa ng dalawa doon at ang mas nakakapagtaka pa para sa kanya. Nakasuot ang mga yon na parang pang cosplay or ang mga costume na ginagamit sa panggagaya ng mga anime character, pero kapansin-pansin na masyadong revealing ang suot ni G. Halos lumuwa na kasi ang cleavage nito, hindi siya napansin ng dalawa dahil nagmamadali ang mga yon makaalis. Parang meron silang tinatakasan kung sino pa pala ang ayaw. Kunwari sa malandi, siya palang tunay na malandi eh. No, biruin mo, jowa niya si Sir James, tapos nakikipagkatihan pa siya kay Rico, kadiring babae to. Sabi na lamang ni Lana nang masigurong wala na si Jamie sa floor na yon. Napadaan si Liana sa unit kung saan lumabas ang dalawa na patingin. Siya sa pintuan meron siyang napansin na itim na telang nakasabit sa doorknob. Maikli lang ang tela na yon, para bang isinabit lang doon pa para gawing palatandaan nagkibit. Balikat na lamang si Lana at saka umalis na rin doon. Pagkatapos ng trabaho ni Lana, ay agad na rin siyang nagtungo sa ospital. Dadalawin niya ang kanyang lola, luming-ayon. Kasi sa lolo, kaso niya gusto siyang makausap ng matanda sa entrance ng ospital. Hindi niya inaasahang makakasalubong niya roon si Aldrin. Nagulat pa nga siya ng bahagya, Sir Aldrin. "Oh, Lana, bakit ka nandito?" tanong ng binata. "Ah, nandito po kasi ang lola ko, nakakonfine kayo po." "Bakit po kayo?" Nandito tanong naman ni Lana. Dito. Kasi nagtatrabaho ang friend ko, Dr. Sharito. Dinalaw ko lang." Ganun po ba? "O, paano mauna na ako ha? Maaga pa kasi ako. Bukas alam mo na, head manager na. Tulad ko eh. Walang gaanong day off." "Okay po sir, mag-iingat po kayo." Nginitian na lamang siya ni Aldrin at saka naglakad na rin palabas ng ospital. Napangiti na lang din si Liana pagdating niya sa silid ng kanyang lola. Inabutan niyang nag-uusap ang dalawang matanda. Agad siyang lumapit at inilapag sa gilid ang pinamili niyang prutas. "Kumusta naman ang pakiramdam niyo, Lola? Masakit pa rin po ba ang tiyan niyo?" tanong ni Lana. "Ayos lang naman ako, apo. Kahit na papaano eh. Nabawasan na rin ang pananakit." Sagot ni Aling. Luming pinainom lang siya ng pain reliever ng doktor. Pero sabi ng doktor, kailangan pa rin siyang maisa ilalim sa operasyon. Mas mainam kung mas maaga siyang maooperahan. Sabi naman ni Lolo, kaso bumuntong hininga ang dalaga. Pero hindi siya nagpakita ng panghihina, ngumiti lang siya ng malapad. "Huwag po kayong mag-alala. Makakagawa po ako ng paraan para makapagpa-opera po." "Kayo kaagad," sabi nila, na "Pasensya ka na apo ha. Nahihirapan ka pa dahil sa akin." Sabi naman ni Aling Luming na, "May lungkot sa mukha, Lola. Hindi naman po akong nahihirapan. Huwag niyo po akong intindihin, ang mahalaga sa akin ay gumaling kayo." Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay tinanong ni Lana kung magkano ang pinakababa nila para maoperahan ang kanyang lola. Pero laking gulat ni Lana nang sabihin sa kanya ng isang staff na wala na raw silang babayaran. "Miss, sigurado po ba kayong bayad na kami?" "Wala pa po kasi akong binabayad, kaya papaanong bayad na po kami?" Nagtatakang tanong ng dalaga. Ma'am, may nagbayad po ng binyo in advance po." "Sino naman po ang taong yon?" "Pasensya na ma'am, pero kabilin-bilinan niya po sa amin na huwag naming sasabihin kung sino siya, na tamim na lamang si Lana sa puntong ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang unang mararamdaman niya. Masaya naman siya, pero isang malaking katanungan para sa kanya kung sino ang tumulong sa kanila. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Para sa kanya, isang malaking hulog ng langit kung sino man ang nagboluntaryong nagbayad ng hospital bill.
Dahil sa nangyaring yon, masayang pumasok si Lana. Kinabukasan, hindi niya na kinailangan pang mabahala. Ang problema na lamang niya sa trabaho ay ang mga kasamahan niya na mga wala sa hulog. Kinabukasan ng nasa Hotel de Rio na siya nakita na naman niya si Jamie at Rico sa ikapitong floor ng building at sa parehong unit pa rin lumabas sa mga yon. Nagtataka na si Liana kung ano ba ang ginagawa ng mga yon sa silid na yon. Pero dahil masyado siyang focus sa trabaho, ay hindi na lamang niya yon pinansin pa. Mabilis na lumipas sa mga oras. Ilang minuto na lang ay break time na naman. Pagbaba ni Lana sa third floor, nakita niya si Mang Rody na may hawak ng map. Naglilinis ito ng sahig. Agad namang sumilay ang kanyang ngiti. Ang makitang nagtatrabaho na rin yun. Dun Mang R, nandito ka na. Buti naman at nag-apply ka na ulit at tinanggap ka na rin ni Sir James. Masayang sabi ni Lana, hindi naman si James yung tumanggap sa akin eh. Yung isang lalaki pogi eh. Tapos matangkad sa kanya ako nag-apply. Tapos tinanggap niya ako agad kung sino man ang manager na yon. Napakabait niya. Congrats po Mang Rody. Maraming salamat ha. Ikaw talaga ang dahilan kung bakit ako nakapasok dito. Nako, hindi naman po. Kayo po ang dahilan kung bakit kayo narito. Pasalamatan niyo po ang sarili ninyo. Natigil lang ang pag-uusap ng dalawa nang biglang dumating si Sir James. Pagkakita pa lang nito kay Mang Rody ay nag-init na agad ang bumbunan ng binata. Teka, bakit nandito na naman? Yan. Ano yan? Bakit may hawak na floor map yan? Iritadong tanong ni James. Tinapik pa nito sa balikat si Lana. Sir, tinanggap na po ako. Nag-apply po kasi ako sa isang manager. Masayang sabi ni Mang Rody. Sino namang tangang manager ang tumanggap? Ni-reject na kita Yana. Sinong tumanggap dito, sir? Hindi ko po alam eh. Ngayon ko lang din na lamang. Nandito na si Mang Rody. Buisit hanapin mo kung sinong tangang manager na nagpasok sa dugyutin na to ha. Hindi ako papayag na may ganitong tao sa team natin. Nakakairita. Ako ang nagpasok sa kanya sa team mo. Sabi ng isang lalaki, nakararating lang din, nakapamulsa pa ito nang lumapit sa kanila. Gulat na. Gulat naman si James nang malaman na si Aldrin yun ang head manager nila, higit na mas mataas ito sa kanya. Kaya parang gusto niya nang bawiin ang lahat ng kanyang sinabi, Sir Aldrin. Ikaw pala ang nagpasok sa kanya. Hindi ko naman alam, pero may problema ba na ipinasok ko ang taong ito? James, ano kasi? Bakit niyo po ba kasi siya ay pinasok dito? Tanong ni James. Nakikita ko naman kasi na may kakayahan pa si Mang Rody sa itsura niya. Nararamdaman ko na masipag siyang tao kaya. Bakit hindi natin subukan? Tutal kailangan pa naman natin ng janitor eh. Kung may problema ka sa naging desisyon ko, pwede naman natin yang ang pag-usapan sa opisina ko eh. Hindi na Sir Aldrin. Alam ko naman na. Kapag ikaw ang nagdesisyon talagang yun ang tama. Natatawa-tawa pang, sabi ni James. Pero sa loob-loob nito ay naiinis na rin siya kay Aldrin. So settle na ang issue Aalis na ako dahil may kailangan pa akong asikasuhin. Isang ngiti na naman ang pinakita niya. Kay Lana natulala na lamang ang dalaga habang pinagmamasdan ng papalayong imahe ng binata. Hoy ikaw, tanda umayos ka ng trabaho mo Isang pagkakamali mo lang, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka. Naintindihan mo ba ako? Pinandilatan pa ni James si Mang Rody. Tatango-tango naman na parang bata ang matanda. Habang nakangiti lang padabog na umalis si James, para itong musmos na natalo sa asaran Mang R, ngayong nandito na kayo sa Hotel de Rio. Gawin niyo lang po lagi ang best niyo Mahigpit po sa team namin. Kita niyo naman po. Parang may saltikong manager namin, kaya dapat hindi tayo pwedeng magkamali. Pero naniniwala naman po ako. Nakakayanin niyo po yan. Sabi ni Lana, hinawakan pa niya ang medyo kulubot ng kamay ni Rody. Maraming salamat talaga iha Alam mo kung hindi kita nakilala, baka wala ako sa trabahong ito ngayon. Bale sa unang sahod ko, ililibre kita sa gusto mong kainan ako. Hindi na po itabi niyo na lang poong yun para sa inyo. Medyo nakakaluwag. Naman po ako Kahit na pasasalamat ko na lang din sayo. Kaya huwag ka nang tumanggi
Eddie, sige po, hindi na ako tatanggi. Sagot ng dalaga. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tumungo na ulit si Liana sa kanilang locker room. Naabutan niyang naroon si Tresa ang katrabaho nilang. Minsan lang makihalubilo sa kanila. Napansin niya si siya nakakaiba ang makeup. Nung mga sandaling yon, hindi ganun ang tipikal na makeup na mga katulad nilang housekeeper. Kaya naman hindi na naiwasan ng dalaga na magtanong kay Trisha. Trisha, bakit ganyan ang mukha mo? Magpa-party ka ba? Babawal ang ganyan sa atin. Pa-out ka na ba? O pain pa lang tanong ni Lana. Mukha ba akong pa-out na sarkastikong sagot ni Trisha? Sabay irap kung kapalang bakit nga? Ganyan ang makeup mo kapag nakita ka ng ibang manager dyan. Yari ka talaga, Yana. Huwag ka na nga lang makialam. Kailangan kong gawin to kasi kailangan ko ng pera, ha? Nagtatakang tugon ni Lana. Hindi na sumagot pa sa kanya si Trisha. Naiwan siyang nakatayo mag-isa habang naguguluhan sa sinasabi ng katrabaho. Hindi niya alam kung ano ang nais ipahiwatig ni Trisha doon, pero meron siyang ibang pakirbase sa nakikita niyang kilos ni Tra. Makalipas, ang ilang araw naging matagumpay ang operasyon ng kanyang lola. Luming sa ngayon ay kailangan na lamang magpahinga sa bahay ng matanda. Samantala sa trabaho ng Maniliana ay nagkakaroon naman siya ng problema. Pinag-iinitan siya ni Jamie at kung ano-ano na lamang ang kinakalat nitong chism sa kanilang department. Kahit ang ibang team iniis ng malandi siya. Hindi pa nga nakontento si G, sinabi pa nitong may relasyon si Lana at Mang Roddy galit na galit si Lana kay Jamie. Pero hindi niya yun magawang palagan dahil malakas ang baker. Nito alam niyang malalagot lang din siya kay James kapag pinatulan niya si Jai. Kaya naman, mas pinili na lamang ni Lana na magsawalang kibo. Kung ako, Sao, kaibiganin mo na lang si Jamie para hindi ka na niya guluhin pa. Sabi ni Trish sa kanya ngang makasabay niya ito sa elevator. Kaibiganin. Ganon din ba ang ginawa mo? Kaya hindi ka na niya inaano. Sarkastikong sagot ni Lana oo. At siya rin ang tumutulong sa akin para magkaroon ng extra income. Extra income. Bakit anong ginagawa niya? Napaharap pa si Liana sa babae. Dahil sa sobrang kuryosidad, hindi ko sasabihin, Sao unless interesado kang sumama sa akin. Ngumiti ng nakakaloko si Trisha para siya nitong tinutukso. Pagbukas ng elevator, bumungad sa kanila ang isang tensyonadong senaryo. Nakaupo sa sahig si Mang Roddy habang nililinis ang natapon na kanin at milkshake sa tapat ng matanda. Naroon si Jamie. Galit na galit. Namumula na ang mukha nito habang nagsisisigaw ang mga tao. Namang nasa paligid nakatingin na sa eksenang yon. Sino ba kasi ang papasok sa matandang Toto? Ang tanga-tanga hindi tumitingin sa dinadaanan. Kabibili ko lang ng milal ko. Tapos sinangyaw, may ka pa ng katangahan dito. Halos maputol na ang litid ni Jamie. Amang pasensya na po malabo na. Kasi ang mga mata ko, hindi ko po kasi nakitang dumaan kayo. Kaya nasagi ko po kayo. Babayaran ko na lang po sagot naman ni Mang Roddy sa mababang tinig. Babayaran sa mukha mong yan. Para kang ngang walang pera Buwisit. Sandali lang. Hindi naman yata na sigaw-sigawan mo ng ganyan. Si Mang Rod. Jamie hindi na natiis niya na ang nakikita niya. Kaya nakailang na rin siya. Ngayon ipagtatanggol mo yang sugar. Daddy mong wala namang pera. Kita mo. Itinapon niya ang pagkain ko. Makikiepal ka pa talaga. Mataray na buwelta ni Jamie. Hindi naman sinasadya ni Mang Arang nangyari. Humihingi naman ng sorry yung tao. Bakit ganyan pa rin ang ugali mo sa matanda? Wala ka bang tatay? Wala ka bang magulang? Mukhang hindi ka yata naturuan ng kabutihang asal. Sinalo mo yata lahat ng kasamaan na pinaulan ni Satanas Sa sinabi niyo ni Liana, ay lalong nanggalaiti si G. Galit na galit itong lumapit sa kanya. Sinampal siya ni Jay, pero nagawa niyang salagin yon. Mananakit ka ngayon, kasi napapahiya ka sa sarili mong kagagawan. Masyado kang mapapel. Yana, tingnan natin kung hanggang saan ang angas mo. Pagbabanta ni Jamie, binitiwan lang ni Lana ang kamay ni Jamie nang dumating na si Aldrin kasama ang dalawang security personnel.
Anong nangyayari dito? Tanong ni Aldrin agad na tumayo si Mang Rodi at ito na mismo ang unang nagpaliwanag sa nangyari. Sir, pasensya na. Ako po ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganitong eksena. Aksidente ko po kasing nasagi si Maam. Malabo po kasi ang mata ko eh. Hindi ko naman napansin na may daladala pala siyang pagkain. Natapon po ang pagkain niya, pero hindi ko naman sinasadya. Paliwanag ng matanda. At Sir humihingi na po ng paumanhin. Wala siyang galang sa matanda. Sir Gatong Panilana, nagsusumbong ka pa talaga ha? Jamie, stop sumunod ka sa akin sa opisina ko. Pero sir, alam mong bawal ang pagkain dito. Pero bakit may dala kang pagkain? So now, follow me. And we will talk about your attitude. Nauna nang naglakad si Aldrin. Walang nagawa ang babaeng si Jamie, kundi ang sumunod sa kanilang head manager. Tinulungan na lamang ni Yana ang matandang si Mang R. Si Tricia naman, na kanina pa nasa gilid, ay umalis na lang. Nang umalis na si Jamie, ay umalis na rin ang ibang guest na nakakakita. Sa pangyayari, tatay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Lana. Ayos lang naman ako, normal lang naman ang mga ganitong pangyayari. Baka kasalanan ko rin naman kasi sagot ng matanda. Hindi po normal na ginaganon kayo ng ibang tao. Lahat po tayo nagkakamali, pero hindi po ibig sabihin na may karapatan ng ibang tao. Para apakapakan tayo, isa pa, hindi nyo naman po kasalanan eh. Kagaya ng sinabi ninyo, aksidente lang ang nangyari. Sigurado ako, hindi rin naman tumitingin si Jamie sa dinadaanan niya. Kilala ko ang babaeng yon kung maglakad. Akala mo tagapagmana ng kumpanya. Natawa pa ng mahina si Rodi. Oh, sige na, Iya. Bumalik ka na sa trabaho mo. At ako naman ay maglilinis na muna nito. Mapapagalitan ako ni Sir James kapag naabutan pa ako rito. Tutulungan na po kita. Hindi na trabaho ko ito ha? Hayaan mo ako. Para naman matuto ako. Kung yan po ang gusto nyo. Sige po, aalis na po ako. Ang pangyayaring yon ay kumalat na sa kanilang buong team. Lahat ng member ng team ay pinag-uusapan yon. Noong oras din na yon, hindi pa rin nakakabalik sa staff room nila, si Jamie. Hanggang sa tuluyan na ngang nakarating sa kanila ang balitang nasuspindi na ang babaeng si G. Habang nag-aayos na ng locker room si Lana para maghanda sa pag-uwi, nilapitan siya ng lalaking si Rico Yana. Nasabi ni Sir James, pumasok ka raw sa opisina niya, nakangiting wika ng binata na para bang minamanyak siya nito. Sa tingin palang kinakabahan na si Lana sa sinabing yon ni Rico. Alam niyang damay siya sa nangyari, pero nilalakasan na lamang niya ang kanyang loob para sa kanya. Ay wala naman siyang ginawang mali, kaya hindi siya dapat panghinaan ng loob. Pagbukas niya ng pintuan ng opisina, inabutan niyang sinisigaw, isigaw na ni James. Ang matandang si Rodi na patigil lamang ito nang makita. Siya isa ka pa. Lumapit ka rito. Yan, nanggigigil ako sa'yo. Naiilang na lumapit ang dalaga. Umupo ito sa tabi ni Mang Rodi. Ano yung ginawa mo? Tanong ni James, ang alin po tanga ka ba? O sadyang inaasar mo ako? Kung tungkol po ito sa nangyari, tingin ko po ay wala naman akong maling ginawa. Sabi ni Lana at nagawa pa nitong tumingin sa mata ni James. Walang mali. Tanga ka ba sa ginawa mong pagkin sa matanda na to? Suspende si Jamie. Si Jamie ang asa team natin paborito. Eto siya ng mga foreign guests natin. Tingin mo ngayon wala si Jamie. Papaano papasok ang tip sa team natin? Wala tayong matatanggap na tip kasi siya lang naman ang binibigyan ng tip ng mga guest. Ikaw kayo ng iba pa. Ang papangit nyo. Kaya wala kayong dating para sa mga guest. Kung lilinis nyo lang sana ang dumi. Wala na sanang problema. Ang kaso nakiepal ka pa at pinatagal mo pa ang eksenang yon, halos tumalsik. Talsik na ang laway ni James sa mukha ng dalawa. Dahil sa kakasigaw nito, napatakip na lang din ang ilong. Sana dahil amoy sibuyas ang hininga nito. Naiirita na ako sa'yo, Lana. Mas lalo ka nang matanda ka. Wala ka pang isang linggo kung ano-ano ng kagaguhan ang ginagawa mo. Kaya ngayon, wala akong pakialam sa inyo. Isususpend ko kayo ngayon ng 1 buwan. Sabi ni James, hindi nagsalita si Lana at Mang Rodi. Parang wala lang sa dalawa ang bantang suspensyon para sa kanila.
Mas lalong naasar si James dahil doon pakiramdam ng lalaki ay walang pakialam ang dalawa sa sinasabi niya, bingi ba kayo? Ang sabi ko suspendido kayo na 1 buwan pag-uulit ni James at hinampas pa nito ng malakas ang mesa. Ang sabi po, kasi sa akin ni Sir Aldrin, hindi niyo raw po ako pwedeng isuspend dahil wala. Raw po akong kasalanan, sabi ni Mang Rody. Ganon din po ang sinabi sa akin ni Sir Al. Ano po bang dapat sundin namin, sir? Ikaw po ba o yung mas mataas po sa inyo? Sa tanong na yun ni Lana, tila umusok na ang ilong ni James, napasigaw na lamang ito ng malakas. Alam nito na kailanman hindi niya maaaring kontrahin ang desisyon ng mas nakatataas sa kanya. Wisit na Aldrin. Yan na pabulong niyang sabi. Nanatili namang kalmado sina Lana at Mang Rody. Labas-lumabas na kayo bago ko pa kayo mapagbuhatan ng kamay. Labas nagmamadaling lumabas ang dalawa. Habang naglalakad ay napabuntong hininga na lamang si Lana. Samantalang napansin naman niyang kalmadong-kalmado lang ang matanda. Parang hindi man lang yun kinakabahan. Buti na lang talaga kakampi ho natin. Si Sir Aldrin no ho. Bumuntong hininga na lamang si Lana. Talagang mabuting tao si Aldrin. Alam niya kung kailan nangingibabaw ang tama, hindi niya hinahayaan ang mga masasamang tao na maghari-harian sa lugar niya. Hindi talaga sa ako nagkamali sa kanya. Sabi ni Mang Rody, bagay na ipinagtaka naman ni Lana. Mang Rody, kilala niyo po ba si Sir Aldrin? Tanong naman ni Lana, tila biglang natauhan ng matanda at tumawa. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi ako nagkamali ng iniisip sa kanya. Kaya yun, mabuti talaga siya. Naiiba siya sa mga manager dito. Sagot ng matanda. Ah, tama nga po kayo. Tugon na lamang ng dalaga. Matapos ang usapan nila ni Mang Rod, ay sabay na rin silang lumabas ng Hotel de Rio na unang sumakay si Lana ng jeep. Nakangiti pa ang matanda ng tuluyan nang umandar ang sinasakyan niya. Habang nasa biyahe, hindi mawala sa isipan niya. Si Mang Rody pakiramdam niya kasi ay mayong kakaiba sa matanda. Hindi niya lamang matukoy kung ano yon. Pagkarating niya sa bahay, nila saktong gising pa ang kanyang lolo at lola. Masaya niyang nilapitan ng mga yon na nasa kwarto. May dala po akong prutas la. At para naman sa all, bumili ako ng paborito mong kakanin. Sabi ni Lana at inilapag sa gilid ang mga dala. Diyos ko. Napakabait naman talaga ng apo namin na ito. Sabi ni Aling, luminga po. Baka naman wala ka ng pahinga ha eh. Dapat, nagpapahinga ka rin pahirap na. Kasi baka ikaw naman ang magkasakit. Alam mo naman na mahina ang resistensya mo. Nag-aalalang wika naman ni Mang Kaso. Huwag po kayong mag-alala lolo at lola. Hindi naman po ako nagpapasa ng oras sa trabaho. Nagpapahinga rin naman po ako. Masaya niyang sagot eh. Apo, sino ba talaga ang nagbayad ng operasyon ko? Alam mo na ba kung sino? Para namang makapagpasalamat tayo at malaman natin, kung kailan tayo pwede magbayad, sabi ni Aling Luming Ella. Hanggang ngayon na po, hindi ko pa rin alam kung sino. Ilang beses ko nang kinulit ang admin staff sa ospital, pero ayaw nilang magsalita eh. Baka naman may gusto sa'yo ang taong yun ha. Naku, mahirap yan. Baka mamaya, gamitin niya ang perang binayad niya para pikutin ka. Sabat naman ni Mang Kaso. Huwag kang ngang mag-isip ng ganyan. Kaso tingin ko naman ni Bukal, sa kalooban ng taong yon, ang ginawa niya. Nararamdaman ko na mabuti siyang tao. Buwelta ni Aling Luming. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako tigil. Hanggat hindi ko na nalalaman kung sino ang tumulong sa atin. Kinabukasan maagang pumasok si Lana sa kanyang trabaho. May 1 oras pa bago ang opisyal na time-in niya. Habang naglalakad sa hallway, nakita niya si Jamie at Rico na magkasama. Gumilid siya. Tiningnan kung saan papunta ang dalawa. Nakita niyang pumasok yun sa elevator at papunta sa ika-7 palapag. Sa hindi malamang dahilan, bigla na naman niyang naalala ang tungkol sa sikretong ginagawa ni Jamie. At Rico, dali-dali rin siyang pumasok sa kabilang elevator at nagtungo sa ika-7 palapag. Nang makarating siya roon, malayo pa lang, ay nakita niya na si Jamie, Rico at James
na nasa tapat ng pintuan ng unit. May iba rin silang kasama na may dala-dala pang kamera at kung ano-ano pang parang costume. Walang gaanong tao sa parteng yon dahil hindi masyadong nakukuha ang mga units sa floor na yon. Kaya naman napagtanto ni Lana na hindi maganda ang ginagawa nila. G, teka, ano bang meron doon nung nakaraan si Rico at Risha? Ang nakita ko. Tapos ngayon, si Jamie at si Sir James nandyan na rin. Bago pa siya makita ng mga yon, naisipan na nila nang umalis. Bumalik siya sa elevator nang nasa second floor na siya. Si Trisha naman ang bumungad sa kanya. Iba na. Naman ang style ng makeup ng dalaga. Nagtataka rin siya kasi hindi pa naman duty ni Tra. Oh, bakit ka nandito? Mamaya, papasok mo ah. Nagtatakang tanong ni Lana. Wala kang pakialam. Tanging sagot ni Trisha, naglakad ang dalaga palayo at hindi na siya nilingon pa. Bakit kaya siya nandito? Pati rin si Jamie na suspended din. Nandito rin alam kaya ni Sir Aldrin to napapailing na lamang si Liana nang bumalik na siya sa kanilang staff room. Makalipas lang ang isang oras, simula na rin ang kanyang duty. Naging abala si Liana dahil marami-rami na ang mga guest. Halos hindi na nga rin niya nakita si Mang Rodi sa paligid dahil sa dami niyang inaasikaso. Bandang 500 ng hapon lang siya nakapag-break. Pababa na siya nang makasalubong niya sa hallway. Si Jamie nakasuot ito ng sobrang daing. Nakasuot ito ng uniform ng mga estudyante sa Japan. Ang makeup naman nito ay halos tabunan na. Ang mukha may kakaiba rin siyang naaamoy mula sa babae. Masaya ka na ba ngayon? Kasi nasuspend ako, tanong ni G. Suspended ka pala? Bakit parang hindi naman nandito ka pa rin? Kasi sagot naman niya ng may halong tapang. Wala ka bang utak? Suspended lang ako as an employee. Hindi bilang isang guest ah. Go. Guest ka pala? Oo nga pala. Guest ka kayong dalawa ni Rico? Sabi pa ni Lana at nagsalubong na ang kilay ni Jamie. Bahagya itong lumapit sa kanya. Anong sinasabi mo? Tanong ni Jamie na halata na sa tinig ang naiipong galit. Curious din ako, Jamie. Ano bang meron sa kwartong yon? Ngumiti ang nakakaloko. Si Lana naglakad na siya paalis sana. Pero hinawakan ni Jamie ang braso niya at may pahabol na sinabi Lana. Huwag mong subukang makialam, magugulo ang buhay mo. Jamie, hindi ako natatakot dahil wala naman akong ginagawang mali. Ikaw ang dapat matakot kasi parang ikaw ang may ginagawang hindi maganda eh. Bay marahas. Nainalis ni Lana ang kamay ni Jamie at saka naglakad na rin palayo. Naiwang nanggagalaiti si Jaina. Parang kulang na lang ay sumabog na sa sobrang galit pagpunta ni Lana sa food court. Inabutan niyang naroon si Mang Rod. Napangiti ito nang matanaw siyang paparating. O iha, dito ka na maupo sa tapat ko. Sabay na tayong kumain pag-aaya sa kanya ng matandang lalaki. Maraming salamat po. Uy, mukhang masarap po yang ang kinakain niyo ah. Sabi ni Liana nang makaupo na ito. Ah, hotdog lang naman ito at tuyo eh. Ikaw ano bang ulam mo? Ay pareho po tayong may haatdoog. Pero ang isa ko naman po itlog. Natatawang sagot na lang ni Lana kay Mang Rodi. Maya-maya pa sabay na rin silang kumain habang nagkukwentuhan makalipas sa mga oras. Nakapag-time out na rin si Lana. Masaya siya sa mga sandaling ito. Para sa kanya napaka-perpekto ng bawat sandali. Wala siyang gaanong iniisip na problema sa kanyang lola. Tapos wala rin ang nakakabwisit na tao sa trabaho nila. Hindi rin siya masyadong nilalapitan ni James sa buong maghapon. Nakangiting naghihintay si Lana ng masasakyan nang biglang may humintong van sa harapan niya at hinila siya paloob. Pagtingin niya sa mga kasama niya, may mga kalalakihang nandoon. Hindi niya mga kilala, mga mukhang masasamang tao. Anong gagawin niyo sa akin? Sino ba kayo? Takot na tanong ng dalaga. Kung gusto mo pang mabuhay, manahimik ka. Kung ano man ang mga nakikita mo sa paligid mo, sa oras na magsalita ka, mawawala ka sa mundong ito. Pati na rin ang lolo at lola mo. Naiintindihan mo ba ako? Sabi ng isang lalaki na hindi niya gaanong maaninag ang mukha. Medyo madilim. Kasi sa loob. Opo, wala po akong sasabihin. Hindi po ako.
Mag-iingay pakiusap, pakawalan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Lana, pakakawalan ka namin. Pero sa oras na mabulilyaso kami, mapapahamak ang lolo at lola mo. At alam kong ayaw mo yon. Kaya makisama ka tumango ang Ilana. Nang makarating na sila sa bandang madilim, binuksan na rin ng isang lalaki ang sliding door at sakpersahang pinalabas ang dalaga. Takot na takot si Lana. Iyak siya ng iyak sa gilid. Hindi niya alam ang gagawin niya. Habang ang lalakad mag-isa, trauma ang kanyang dinan sa nangyari. Mag-atensiyo na ng gabi. Nang makauwi siya sa kanila, inayos niya ang sarili niya bago siya humarap sa lolo at lola niya. Ayaw na rin kasi niyang malaman pa ng dalawa ang nangyari. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito, kaya naisipan niyang ilihim na lamang yon. Kinabukasan day off ni Lana, ilalaan niya ang oras na yon para sa pagsisimba tutal. Araw din naman ng linggo. Ito, mag-isa lang siyang lumargada kung 300 ng hapon. Sanay naman siya mag-isang magsimba, pero hindi pa rin niya maiwasang hindi mamiss ang kanyang lolo at lola. Pagkatapos ng misa, gumaan ang pakiramdam ni Lana. Kahit na papaano nabawasan ang kanyang pag-aalala, pero hindi pa rin naaalis sa kalooban niya ang takot. Dahil sa nangyari, iniisip niya kung may kinalaman ba ang mga lalaking na nasa van sa nakikita niya sa ikapitong palapag. Naiisip na rin niya na may posibilidad na kilala ni James at Jamie ang mga yon, pero hindi siya pwedeng basta-basta na lang magbintang. Isang pagkakamali lang niya, maaaring mapahamak ang kanyang lolo at lola. Uy, tulala ka na naman, sabi ng isang boses, lalaki na pamilyar sa kanya. Pagangat niya ng tingin, bumungad sa kanya. Si Aldrin, Sir Aldrin. Anong ginagawa niyo rito? Nagtataka niyang tanong. Aha, dito rin kasi ako nagsisimba. Katatapos ko lang eh. Ikaw ba, magsisimba ka pa lang? Tanong naman ng lalaki Tapos na rin po ako sarap sa pakiramdam ng kinakausap ang Panginoon. Ano kaya nga po sir? Nakakagaan ng pakiramdam. Sagot naman ni Lana. Ano, pauwi ka na ba, gusto mo sumabay ka na sa akin? Tanong ni Aldrin. Kahit huwag na po, nakakahiya na po. Hindi pa nga po ako nakakabawi sa ginawa niyong pagtatanggol sa amin ni Mang Rody. Nahihi ang sagot ng dalaga. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit. Lana, ginagawa ko naman kasi yun. Dahil alam ko na yun ang tama. Isasama na kita. Dahil pahirapan na namang makahanap ng matinong sasakyan ngayon. Sa taxi naman, tatagain ka sa bayad eh. Kung yan po ang gusto nyo, hindi na po ako tatanggi. Tahimik ang dalaga. Habang nasa biyahe sila, daldal naman ang daldalang binata. Kahit parang wala namang pumapasok sa utak ni Lana, masyadong okupado ang utak niya tungkol sa nangyari. Pakalipas ang ilang sandali ay nakauwi na rin siya sa kanila. Matapos magpasalamat ay agad na ring umalis ang binatang si Aldrin Apo. Sino lalaki yon? Boyfriend mo ba yon? Tanong ni Mang Casio nang makitang kararating lang ng dalaga, lo. Hindi ko po siya boyfriend. Head manager ko po siya. Nagmagandang loob lang po na ihatid ako. Sabi naman ni Lana. Pero ayos Mukhang babait, tapos pogi at mayaban pa. Hay nako, lolo. Tara na nga't pumasok na tayo sa loob. Makalipas ang isang linggo, sirang-sira na naman ang araw ni Lana dahil sa wakas. Nakabalik na rin si Jamie sa trabaho. Wala nang suspension na ipinataw ng kanilang head manager. Habang nasa lucky room, nilapitan na naman siya ng babae. Alam na agad ni Lana na Bib City na naman siya nito. Iiwas na lang sana si Lana, pero marahas na dinakma ni Jamie ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Tanong ni Jamie nang may matalim na tingin magtatrabaho. Malamang ano ba? Sa tingin mo mamamasyal? Pilosopo niyang sagot, isang malakas na sampal ang natanggap ni Lana. Nagulat siya sa ginawa ni Jamie. Maging ang iba nilang kasama ay hindi rin inaasahan na nangyari. Pero kahit na marami ang nakakita, wala naman ni isa sa mga yon ang naglakas ng loob na awatin si Jamie. Parang takot din ang mga yon dahil alam nilang kasintahan ni Jamie. Si James kulang pa yan. Dahil sa ginagawa mong pag-aangat sa akin, ano bang pinagmamalaki mo Si Sir Aldrin, bakit magsyota na ba kayong dalawa? Nanalo na ba ang kalandian mo?
kaya parang ang lakas-lakas na ng loob mo. Galit na tanong ni Jamie. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo ikaw, dapat magpa-check up ka na. Ang lala ng ilusyon na nagagawa mo sa utak mo eh. Sumasagot ka pa talaga ha? Isa na namang sampal ang natanggap. Ni Lana sa lakas ng sampal, muntikan pa siyang mauntog sa locker niya. Sa puntong yon nagsalita na si Trisha. Tigilan mo na yan, Jamie. Kapag nakarating ito sa mga head, mayayari ka na naman. Sabi ni Trisha, wala akong pakialam. Punong-puno na ako sa babaeng ito. Hinawakan ni G ang buhok ni Lana. Galit na galit itong inangat. Ang mukha ni Lana na para bang gusto na nitong iuntog sa pader. Tigilan mo na ako. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Kung makaasta ka, para kang tagapagmana ng hotel na to Housekeeping lang din naman ang trabaho mo. Akmang sasampalin ulit ni Jamie Shana. Pero nagulat ito nang biglang may sumalag ng kanyang kamay. Pagtingin nila, ay naroon na pala si Mang Rody. Malakas nitong hinawi ang kamay ni Jamie. Palayo kay Lana at anong ginagawa ng isang janitor na gusgusin dito. Sarkastikong, sabi ni Jamie, staff din ako kaya meron din akong locker dito. Sabi ni Mang Rody at tiningnan nito si Lana. Huwag kang mag-alala, hindi ka na masasaktan ng babaeng ito. Dagdag pa ng matanda. Alam mong matanda ka, alamin mo ang lugar mo ha. May nakita ka bang janitor dito? Doon kayo sa lunggan nyo alis dito. Inis na sigaw ni Jamie Iha. Kapag hindi mo tinigilan si Lana, isusumbong na kita kay Sir Aldrin. Hindi na tama ang ginagawa mo. Nananakit ka na ng tao. Hindi na gawain ng isang matinong empleyado yan. Sabi ni Mang Rai sa sinabing yon ni Mang Rody, ay natigilan si Jamie. Kinabahan din ito. Alam niyang maaari na naman siyang masuspende kapag nakarating na naman sa head nila ang ginawa niya. Hindi pa tayo tapos. Yan na hanggat nandito ka. Sisiguruhin kong hindi magiging maganda ang buhay mo rito. Sisiguruhin kong ikaw na lang ang aalis dito. Parang batang umalis ang dalaga at binagsak pa ang pinto ng staff. Room, yeah. Ayos ka lang ba? Tanong ni Mang Rody. Hindi po ako okay, sabi ni Lana. Sige lang, iyak mo lang yan. Sasamahan kita rito, sagot ni Mang Rody. Sinamahan ng matanda si Lana sa staff room hanggang sa may masmasa na rin si Lana. Hindi ko alam kung bakit siya ganun sa akin. Unang pasok ko pa lang po dito noon. Parang lagi na siyang naiinggit. Kahit wala namang dapat kainggitan. Maganda naman siya, sexy. Maputi at matangkade ako. Simpleng babae lang naman ako ni. Hindi nga ako kaputian. Ewan ko ba sa babaeng yon, sabi ni Lana habang nakaupo sila sa gilid ng locker. May mga tao talagang gaya niya. Pero ang maganda sa ginagawa mo, hindi ka bumababa sa level niya, Iha. Gusto mo bang sabihin na natin ito kay Aldrin? Hindi na po, Mang Rody. Ayoko na lang ulit makagawa pa ng problema. Para kay Sir, ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong, huwag na. Huwag kang magdadalawang isip na magsabi sa akin, okay. Sabi ni Mang Rod at tumango naman si Lana bilang tugon. Matapos ang pangyayaring yon, ilang araw na ring hindi siya ginugulo ni Jamie. Maging si James din ay parang bigla na lang naging tahimik. Pero nakikita pa rin niya, paminsan-minsan, nakikita pa rin niya si Jamie sa 7th floor na laging naka-costume. Ganon din naman si Trisha at pati na rin ang lalaking si Rico, 7 ng gabi. Bigla na lamang siyang kinausap ni James, pero sa puntong ito, katakatakang seryoso ang lalaki. Wala sa itsura nito ang pagiging manyakis. Mukha itong profesional na ninibago. Sila na kay James. Hindi siya sanay na mukhang matino ang kanilang manager, sir. Pinatawag niyo raw po ako. Tanong ni Lana nang pumasok na siya sa opisina ng lalaki. O pinatawag kita. Umayos ng pagkakaupo. Si James. Sandali itong nagbuntong hininga tumingin. Yun sa kanya ng seryoso. Pumunta ka sa room 123. Room yun ng kaibigan ko. Wala siya doon ngayon. Linisin mo para pagdating niya, wala na siyang lilinisin. Sabi ni James sa kani. Okay, sige sir. Sagot naman niya mamahalin ang mga gamit na nandoon. Kaya umayos ka ng kilos mo kapag may nawala doon. Ikaw lang din ang pagbibintangan. Kaya isara mo ng maayos ang pinto kapag tapos ka na. Dagdag pa ni James. Sige po sir.
Naiintindihan ko po. Bago lumabas si Lana ng opisinang yon, nakita niya pang ngumiti ng kakaibang binatang si James. Sa ngiting yon ay nakaramdam ng hindi pagiging komportable si Lana. Pero hindi na lamang niya yon inintindi. Sinunod niya ang utos ni James pagdating niya sa Unit 12-3. Nakita niya ang mga nakakalat na gamit, merong mga pantalon sa sahig, mga nakasabit pa, ang iba sa pintuan ng banyo, may mga tira-tira pang bote ng alak sa lamesa, at ilang pulutan na hindi na naubos. Diyos ko naman, anong klase bang tao ang nakatira rito? Bakit sobrang kalat naman? Pero kung sa bagay kaibigan nga pala siya ni Sir James, baka kaugali niya rin. Di na pala ako dapat magtaka sa kanyang paglilinis. Meron siyang nakitang pitaka na nasa gilid ng drawer. Nasa lapag lang ito, kaya naisipan niyang damputin at ibalik sa loob ng lalagyan. Paghak niya nakita niyang maraming pera ang nasa pitaka. Nanlaki ang mga mata niya sa buong buhay niya. Yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganong kalaking pera. Napansin din niya sa pitaka na isang American citizen ang may-ari ng wallet. Agad niyang binitiwan ang pitaka at sinarado na ulit ang drawer. Grabe, ang laking pera. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganon? Tanong niya sa sarili. Habang ang napapangiti pa, maya-maya lang ay bumalik na rin siya sa kanyang paglilinis. Dahil kabisado naman na niya ang lahat ng gagawin, mabilis niya nang tinapos ang trabaho niya. Bumalik na rin siya sa staff room and matapos na niya ang lahat. Makalipas lang ang halos 2 oras, naghahanda na rin si Lana para makauwi. Pero biglang nagpasukan sa staff room ang iba nilang kasamahan, kasama na roon si Jamie. At hindi niya naman na sana iintindihin ang mga yon. Pero nakuha ng mga yon ang interest niya nang marinig. Ang pinag-uusapan ng mga ito, galit na galit yung guest. Malaking perang nawala sa kanya. Kahit naman ako, ganun din ang mararamdaman ko, sabi ni Bex, isa ring emitida. Hay naku, sino naman kaya ang dumali sa pera ng guest natin na ayon? May magnanakaw ba sa atin? Tanong naman ni Mary. Sabay-sabay na napatingin ang mga kasama niya sa kanya. Nakaramdam naman ang pagkailang si Lana. Bakit kayo nakatingin sa akin? Tanong. Ni Lana may nawawalang perang isa sa mga guest natin, sabi ni Trisha. O bakit kayo nakatingin sa akin? Hindi naman akong kumuha na, sabi ni Lana. At tumayo na rin. Bakit ka ba defensive? Ay hindi naman pala ikaw ang kumuha. Dagdag pa ni Trisha na nakataas pa ang kilay pansin ni Lana. Nagiging suplada na rin si Trisha gaya ni Jamie. Si Jamie naman ay himalang. Tahimik lang sa gilid nakatingin kayo sa akin eh. Malamang magiging defensive ako, sus. Baka nga isa sa inyong kumuha. Ako pa pag-iisipan nyo. Makaalis na nga, sabi ni Lana. Palabas na siya ng pintuan nang biglang magsalita. Na si Jamie, mawawala ka na rin dito. Sabi ni Jamie at tumingin pa ito sa kanya. Nang nakakaloko. Inirapan na lamang yon ni Lana. Lumabas siya ng Hotel de Rio. Nang may mapadaan na jeep ay agad din naman siyang sumakay. Kinabukasan pagpasok ni Lana sa trabaho. Sa labi pa lang ng hotel ay naririnig niya na ang mga usap-usapan ng mga receptionist kalat na sa lahat ng mga employee ang tungkol sa nangyari. Ano ba naman? Ang mga receptionist na to salip na nagtatrabaho. Puro chismis ang inaatupag. Napangisi na lamang si Lana. Pagsakay niya ng elevator, meron siyang nakasalubong na isang American citizen sa pagkakatanda niya. Halos kasing edad lang din yun ng manager nilang si James. May kausap ito sa cellphone, galit na galit. I need that money. No, do everything you can. Because that money is for my vacation here. Bring my money back. Or else I will report all of you to the police. Padabog na lumabas ang Amerikano. Nang bumukas na ang gate, nakaramdam ng lang. Takot ang dalaga. Parang kulang na lang kasi ay magwala na yon. Habang naglalakad siya sa pasilyo. Nakasalubong niya si Mang Rodi halatang. Katatapos lang nitong maglampaso ng sahig. Base. Sa pawis na nakikita niya sa noon nito, iha, maaga kayata. Ngayon nagtatakang tanong ni Mang Rod. Opo, nag-message kasi sa amin si Sir James
Lahat ng housekeeping pinapapasok niya na maaga, may nangyari ka. Problema, sabi ni Lana. Problema? Anong problema eh? Kasi po may nawawalan daw ng pera sa isa sa mga guest namin kahapon. Sabi ni Lana sa mahinang tinig. Para kasi siyang nanghihina sa mga sandaling ito, bigla siyang kinabahan na mapagtanto na siya ang naglinis ng kwarto ng Amerikano na palunok siya ng laway kahit na alam naman niya sa kanyang sarili na wala siyang ninakaw, hindi pa rin niya maiyo na hindi kabahan ang ikinakabahala niya. Baka kasi siya ang pagbintangan ng lahat. Pagkatapos ng sandaling usapan nila ni Mang Rai, naglakad na rin siya patungo sa kanilang staff room. Nasa labas pa lang siya ng pintuan. Naririnig niya na ang mga usap-usapan. Sa loob mas lalo siyang kinabahan nang marinig niyang binabanggit na mga naroon ang kanyang pangalan. Lakas loob niyang hinawakan ng doorknob. Pagpasok niya sabay-sabay na napalingon ang mga nasa loob. Naroon din si James na iritado na ang itsura ng mukha siya. Baka siya ang nagnakaw ng pera nung kano. Sabi ni Bea, ha? Pinagsasasabi mo, tanging sagot ni Lana. Alam na namin. Lana, ikaw lang ang nag-iisang naglinis sa room 13. Kaya sinong pagbibintangan namin, ikaw lang gumatong pa si Tricia. Nahihibang na ba kayo? Hindi naman ako magnanakaw. Kaya ba? Bakit ko kukunin ang pera na hindi naman sa akin? Lana, hindi ka namin kilala. Malay ba namin kung yun pala ang tunay mong katauhan? Basabad pa ni Mary. Huwag niyo nga akong pagbintangan, wala akong kinuha. Naglinis lang ako roon at oo nahawakan kong wallet na yon. Pero hindi ko naman kinuha. Binalik ko pa nga sa drawer niya eh. Si ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ikaw din ang kumuha kasi nakita mo pala ang wallet. Kahit naman siguro sino masisilaw sa pera. Lalo na kung malaki kaya, Liana, umamin ka na para hindi na lumaki ang gulo. Nagwawala na yung kanu sa admin. Sabi pa ni Tricia. Hoy Tricia, umayos ka nga. Kailan ka pa naging ganyan ha? Nahawak ka na ba kay Jamie? Wala akong aaminin dahil wala naman ako talagang ginawa. Buwelta pa ni Lana, Sir James. Bakit hindi na lang natin isa-isahin ang mga locker para magkaalaman na tayo kung sino ba talaga rito ang magnakaw, suggestion ni Becca. Magandang idea yan, Becca. Sige, isa-isahin natin ang mga locker ninyo. Sabi ni James, bigla na lang dumaloy ang kaba sa kalooban ni Lana. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pakiramdam niya, may nangyayaring hindi maganda isa-isang binuksa ng mga locker. Nalagpasan na ang kina Jamie at Tricia, pati na rin ang mga iba pang intrimitido. Wala sa mga locker nila. Ang hinahanap nila, pati rin sa locker ng mga lalaki, ay wala rin kayanan na lamang ang hindi nabubuksan. Tumingin muna sa kanya si James nang seryoso pagbukas ni James ng locker ng dalaga. Nakita nila roon ang pitaka ng kano. May laman pa yung makapal na pera. Anong ibig sabihin nito, ha? Sabi ni James, pagkakita nila sa hawak na pitaka ni James agad, na tumawag si Tricia ng security sa labas. Papaanong napunta yan sa locker ko? Hindi ko kinuha yan. Yana, nasa locker mo ang wallet? Na sino sa tingin mo maglalagay nito sa locker mo eh? Ikaw lang naman ang may susi niyan. Umamin ka na, Liana. Kinuha mo ang pera ng kaibigan ko. Ano, tanong ni James, pero hindi yun aamin ni Liliana. Dahil talaga namang wala siyang ginawang masama. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ko kinuha ang wallet na yan, sabi ni Lana kung hindi mo kinuha. Bakit nandito sa locker mo? Tanong pa ni James. Pagtingin ni Liana kay Jimmy, nakangiti yun sa kanya na para siyang inaasar sa puntong ito. Alam na agad ni Lana kung sino ang naglagay ng pitakang yon sa kanyang locker. Walang hiyan. Jamie ka lahat. Talaga gagawin mo? Para lang mawala na ako rito. Galit niyang sigaw. Sir James, nambibintang Lana. Kahit na siya naman ang totoong kumuha. Sabi ni Jamie na pangiti-ngiti pa. Maya-maya pa dumating na rin ang 2 security personnel. Nakiusap ang mga ito na sumama siya ng mapayapa sa admin. Pero nagmamatigas si Lana dahil pinaglalaban niya na talaga namang wala siyang ginalaw na pera ng iba. Pwede ba bitiwan niyo nga ako?
Nagpupumiglas si Lana sa pagkakahawak ng dalawang security. Kaya naman tumulong na rin ang mga kasamahan nilang babae para madala na siya sa admin kinaladkad na mga yon si Lana hanggang sa wala na nga ring magawa ang dalaga. Iyak na lamang siya ng iyak. Pakiramdam niya sa mga sandaling ito ay pinagkakaisahan na siya ng lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit. Wala naman siyang inarguably Drin at iba pang mas matataas na opisyal. Good afternoon, sir. Nandito na po yung kumuha ng pitaka ni Mr. White. Sabi ni James sa mga mas nakatataas sa kanila. Nagsitayuan ang mga yon at lumapit sa kanila ang babaeng ito ang kumuha ng pera ni Mr. White. Tanong ni Mr. Lopez, isang matandang lalaki na halos kasing edaran lang ni Mang Rodi. Ang matandang ito ang tumatayong direktor sa Hotel de Rio. Hinalughog po namin ang mga locker ng mga underling sa kanya namin. Nakita ang hinahanap na pera ni Mr. White. Ang ibig sabihin lang po nito, siya nga talaga ang kumuha ng pera ng ating guest. Paliwanag. Ni James, hindi yan totoo. Wala akong ginagawang ganyan, sir. Sinetap lang nila ako, Sir Aldrin. Kilala mo ako. Hindi ako ganitong tao. Sabi ni Lana. Pero nakatayo lang si Aldrin sa gilid. Tumatango lang ito sa kanya para sabihing naniniwala ito sa kanya. Matagal na po namin siyang inoobserbahan, sir. Dati ang nawawala lang ay yung mga naiiwan naming makeup. Pati na rin mga barya-barya sa ibabaw ng locker ngayon. Pati na rin pera ng guest. Sabi ni Jamie para mas lalo siyang madiin. Tama po si Jamie, sir. Malikot po talaga ang kamay ni Lana. Ngayon lang po namin napatunayan na magnanakaw po talaga siya. Gatong naman ni Tricia. Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po talaga ninakaw yan. May naglagay lang po niyan sa locker ko. Hindi ko po kakayanin magnakaw ng pera ng iba. Hindi po ako ganong klasing tao. Pinalaki po ako ng maayos ng lolo at lola ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Lana, sir. Kailangan na po siyang maalis sa company natin. Delikado po ang mga ganyang tao. Kaya i-suggest, alisin na po siya hanggat maaga pa. Sa sinabi niyo ni James ay, mas lalong kaban si Lana. Bakas kasi sa mukha ng direktor nila na kumbinsido itong siya ang nagnakaw sa mga sandaling ito. Tuluyan ang natamims si Lana. Hindi na siya makapagsalita. Pag tumitingin naman siya kay Aldrin, may sinesenyas lang naman itong hindi naman niya maintindihan. Hopeless na ang dalaga sa mga sandaling ito. Kahit na ilaban niya ang kanyang katwiran, parang wala na ring nakikinig sa kanya, hindi siya na ako ng pera. Natigilan ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang tinig na yon ng matandang lalaki na ang lingunin nila ang pintuan, pumasok ang janitor na si Mang Rodi. Sumalubong agad ang kilay ni James. Pagkakita palang niya sa mukha ni Mang Rod ay nag-init na agad ang dugo ng binata. Anong ginagawa mo rito? Hindi ito ang lugar ng mga katulad mo. Huwag kang makisali. Mahinang sabi ni James kay Mang Rod. Nandito ako para tulungan si Lana at patunayan na talaga namang wala siyang kasalanan. Dagdag pa ni Mang Rod na pansin ng Lana na nakangiti na si Aldrin sa mga sandaling ito, bagay na nakakapagpalit. Lalo sa dalaga, pumagitna na si James, hinawakan na nito sa braso si Mang Rodi para sana paalisin, pero lumapit na rin si Aldrin para magsalita. Hayaan mo siya magsalita. James, dapat pantay tayo ng pakikinggan. Hindi tama na panig niyo lang ang maririnig. Am I right, sir? Tanong ni Aldrin sa kanilang direktor. Tumango naman. Ang matanda sa kanya huminga nang malalim si Mang Rodi. Tumingin lang ito saglit kay Lana at ngumiti sa sandaling nakilala ko si Liana. Napatunayan ko na mabuti ang kalooban niya. Siya ang tipo ng tao na kahit api-apihin mo, hindi kanya gagantihan. Mas pipiliin niya pang pagtuem ng trabaho. Kaya pumatol mabuting tao si Lana sa katunayan na una. Kami magkita ay tinulungan niya ako, binigyan niya ako ng pagkain. Tinulungan niya rin ako makapasok dito bilang janitor. Nararamdaman ko na hindi kayang gawin ni Lana ang binibintang sa kanya. Wala sa itsura niyang ganong klase ng gawain. Saad ng matanda. Agad namang kumontra si James. Hindi talaga ito papayag na makakakalusot ang pagkakataong yon para kay Lana
Mas matagal na po naming kilala si Lana. Noon pa man umaangal na ang mga babaeng nawawalan sila ng gamit. Ibig sabihin lang nito, hindi mo kilala si Lana Mang Rod. Papaano mo nasasabing mabuti ang isang tao kung wala pang ang 1 buwan mo siyang nakikilala? Sabi naman ni James at nagpakita pa ito ng isang ngiting nakakaloko. Kapag mabuti kang tao, mararamdaman mo kung ang kaharap mo ay mabuti ring tao. Kagaya na lang mga yon nararamdaman ko na hindi ka mabuting tao. Ganon din ang mga babaeng kasama mo. Hoy tanda, umayos ka sa mga sinasabi mo ha? Wala kang alam kung anong mga pinagdaanan namin sa buhay. Sabi ni Becca, ang dami mong sinasabi. Wala ka naman palang patunay na hindi si Liana ang kumuha ng pera. Ang mabuti pa, umalis ka na. Sinasayang mo lang ang oras namin. Sabat naman ni Jamie, ayusin ninyo ang mga salita ninyo dahil nandito kayo sa admin off at kaharap ninyo ang direktor natin. Pagsuway sa kanila ni Aldrin. Maya-maya pa, nagsalita na rin ang kanilang direktor, medyo naiinip na rin kasi ito may katibayan ka ba na magsasabing hindi nga ang babaeng ito ang magnanako ng pera. Tanong ni Mr. Lopez kay Mang Rody. May kung anong dinukot si Mang Rod sa kanyang bulsa, isa itong cellphone na malapad ang screen, mukhang mamahalin ang cellphone na yon. Kaya nagtataka rin silang lahat. Panoorin ninyo ang video na nandito ipapakita Ryan kung sino talaga ang mga nagplano para i-set up sana. Binigay ni Mang Rod ang cellphone kay Aldrin nang i-play na nila ang nasa video. Kitang-kita si James Jamie at Tran na nag-uusap sa parking lot. Pinagpaplanuhan ng Mang Iyon kung papaanong patalsikin si Lana. Sa trabaho ng laki ang kanilang mata. Sa mga nasaksihan nila. Sa video ang video, kasi na yun ay malinaw, nakatibayan na. Ang nangyari ay isang planadong setup lang, sir. Huwag kayong maniwala sa taong to. Sira ulo to, iba ang pinag-uusapan namin diyan. Gawa-gawa niya lang yan. Doon ka na nga tinulak ni James ng malakas. Si Mang Rody, natumba ang matanda at dumulas pa sa sahig. James, anong ginagawa mo? Nababaliw ka. Nabagalit namang sabi ni Aldrin at tinulungang makatayo ang matanda Bakit nyo ba kasi pinapakinggan ng matandang yan? Sino ba yan Janitor lang naman yan dito Pasigaw na. Sabi ni James ngumiti ng nakakaloko. Si Mang Rody umiling ito. Sandali Aldrin mukha. Ito na ang tamang pagkakataon para malaman ni James kung sino ako. Sabi ni Mang Rody tinanggal ni Mang R ang extension ng balbas at bigote nito, pati na rin ang wig nitong kulay puti. Unti-unti rin niyang inalis ang parang goma na idinikit sa mukha niya para mag-iba ang anyo niya. Ilang sandali lang, lumabas na rin ang tunay na mukha ni Mang Rody. Hindi pa rin kilala ni James ang matanda. Kahit sila na sa gilid ay naguguluhan din kung sino ba talaga si Mang Rody. Samantala yung muko naman ng kanilang direktor bilang paggalang kay Mang Rody. Sir, kayo pala yan, pasensya at hindi ko nakilala. Ang boses ninyo matagal-tagal na rin kasi tayong hindi nagkita at nagkausap. Sabi ni Mr. Lopez, nagbigay galang ito kay Mang Rody. Sandali lang ano nangyayari dito. Aldrin, sino ba ang matandang yan pa? Costume pa sarkastikong. Sabi ni James si Sir Rodrigo. Puntal ba siya ang may-ari ng hotel na ito? Sa madaling sabi sa ating lahat, siya ang pinakamataas. Sabi ni Aldrin, halos manlambot naman ang tuhod nila sa kanilang narinig. Lalo na si James at Jamie, hindi sila makapaniwala na ang matandang lagi nilang minamaltrato. Ito pala ang taong nagmamay-ari kung nasaan sila ngayon sa pag-oobserba ko. Napatunayan kong napakawalang modo talaga ng pamamalakad mo. James, hindi ka dapat nandito sa Hotel de Rio. Ikaw rin, Jamie. Asal kalye ka, kaya wala kang pakialam sa ibang tao. Dahil ang iniisip mo lang ay ang sarili mo. Pero higit sa lahat, meron akong gustong ipaalam sa inyong dalawa at sa mga kasama mo sa marami niyong sideline. Sabi ni Mang Rod, hindi naman makapagsalita si Lana dahil sa pagkabigla niya sa mga nangyayari, naglakad palapit sa kanila. Si Mang Rody, maya-maya lang may mga pumasok ng pulis sa loob ng admin staff. Nagtataka silang lahat. Lalo na si Lana,
Hindi niya alam kung bakit kailangan ng pulis sa insidenteng yon. James at Jamie, kayo ang promotor sa pagpapalaganap ng malalaswang video sa online. Ginamit pa ninyo ang unit ko para lang gumawa ng mga hindi kaaya-ayang. Palabas kayong dalawa rin ang nagpapasok ng mga sindikato sa Hotel de Rio. Nakalaunan, nahuli na rin naman, hinihintay na nila kayo. Sa kulungan, sir. Hindi po totoo yan. Pag-alma ni James, nagpanggap akong janitor dito para alamin kung saan kayo gumagawa ng mga kalaswa ninyo. Habang hinuhuli ng kapulisan, ang mga kasamahan ninyong sindikato, ako at si Aldrin naman ang gumagawa ng paraan para mahuli kayo rito, hindi ka na makakapagsinungaling. James, huli nakita, ginagamit mo ang mga staff na babae at ang iba sa kanila, binabayaran mo para lang humarap sa kamera at maghubad at gumawa ng malalaswang video. Ang iba naman ay sa pilitan mong isinasama kung hindi sila sasama. Tinatakot mo sila na mapapahamak ang pamilya nila. Walang umaalma sa'yo nung una dahil nababahala silang baka ipakita mo mukha nila sa video. Pero ngayon, ako na ang magiging boses ng mga kababaihan na ginagamit ninyo. Hindi ko papayagan na gagamitin ninyong Hotel de Rio para sa inyong pansariling interes at para sa inyong kalaswaan. Mga sir, damputin niyo na. Ang mga yanlita niya ni Mang Rody. Sandali lang, walang katotohanan ang mga yan. Kontra pa ni James, pero wala ang nagawa ang mga ito. Endakpin na sila ng pulis palabas. Samantala tumingin naman sa kanya, si Mang Rody, nakangiti ito sa kanya ng malapad at lumapit, hinawakan si Lana sa balikat ni Mang Rod. Iha, ayos na ang lahat, makakahinga ka na ng maluwag. Dito ka lang ha? Babalikan kita, mag-uusap tayo mamaya. Sabi ni Mang Rod at saka lumabas na rin ang admin's office. Naiwan si Lana at Alrin, dinala siya ng binata sa private room para makapagpahinga ng maayos. Tulala pa rin si Lana dahil sa nangyari, nawindang siya sa revelasyon ni Mang Rod, napapailing na lang siya dahil hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin siya makapaniwalang ang matandang madungis na nakilala niya yun pala ang may-ari ng Hotel de Rio, Sir Aldrin. Alam mo naman pala ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin, tanong ni Lana nang nakaupo na sila sa malambot na sofa. Ayaw kasi ni Sir Rodrigo na ipaalam sa iba. Para mas madali naming magawa ang plano namin. Isa pa, ayaw naming madamay ka pa. Pero kailan niyo po nalaman na may ginagawang ganun sila? Sir James, yung kakilala kong interior designer, nakita niya yung isang video sa isang site. Since siya yung interior designer ng hotel, na nakilala niya yung room na ginamit sa video, doon namin na-realize na may taong gumagamit ng hotel para sa kalaswaan nung una. Akala namin mga foreigner, wala kaming ideya kung sino, nito lang din namin nalaman na si James at Jamie ang may pakana. Alam ko nagulat ka sa mga nangyari. Sorry ha, sinunod ko lang din ang gusto ni Sir Rodrigo, paliwanag ng binata. Ayos lang naman po sa akin. Medyo nahihiya lang ako. Kasi kung kausapin ko si Sir Rodrigo, para magkaibigan lang kami, isa pa. Tinatawag ko pa siya ng Mang Rody sa halip na Sir Rodrigo. Ayos lang naman yon, hindi mo naman alam. Kaya naiintindihan niya yon. Isa pa, magkaibigan naman talaga kayo ni Sir Rodrigo eh. Natutuwa nga siya sa'yo. Kasi napakabait tatao, dagdag pa ni Aldrin. Sandaling natahimik si Lana. Bigla na lang kasi niyang naalala ang tungkol sa hospital bill ng kanyang lola. Luming sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang ideya ang pumasok sa utak niya. Sandali lang, may kinalaman ba kayo sa hospital bill ni lola? Tanong ni Lana. Ngumiti ng malapad si Aldrin, tumango-tango ito at saka nagsalita. Oo. O si Sir Rodrigo nga ang nagbayad ng pampaopera ng lola mo, alam mo kasi ikaw. Kasi ang kauna-unahang taong nagparamdam sa kanya ng kabaitan, natutuwa siya sa mga katulad mo. Sabi pa ni Aldrin, oh my God, nakakahiya na talaga. Nako, wag kang mahiya. Deserve mo naman ang lahat ng yun eh. Gaya ng sinabi ko, mabuti kang tao ang mga katulad mo. Yung dapat na pinagpapala, hindi yung mga katulad ni Jamie at Tricia. Napahilamos na lamang si Lana sa mukha niya. Natataw na lamang siya sa mga nangyari.
Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay nakabalik na rin si Mang Rodi at nag-usap sila nito. Halos 1 oras din ang usapan nila. Masayang-masaya ang matanda dahil sa wakas ay naresolba na rin nila ang problema ng Hotel de Rio. Ipapahatid na kita sa pag-uwi mo gabi na rin eh. Sabi ni Mang Rodi sa dalaga. Naku po, hindi na po mag-jeep na lang po ako, isa pa. Marami naman po akong kasabay na hihiya na po. Kasi talaga ako, siguro saka na lang po ako papatol sa mga alok nyo kapag naubos na po yung iyak ko. Sabi ni Lana, sabay na natawa si Mang Rodi at Aldrin. Hinayaan na lamang ng mga ito si Lana. Basta tawagan mo lang ako kapag nagkaroon ng problema ha? Sabi ni Aldrin, bukas pumunta ka sa opisina ko. May sasabihin ako sa'yo. Iyawi ka naman ni Mang R. Sige po, mauna na po ako. Maraming salamat po sa lahat. Lumabas na ng admin's office si Lana. Dahil 11 na rin ang gabi noon, wala nang gaanong tao sa paligid. Parang nagsisisi na siyang hindi na siya nagpahatid. Bibihira pang dumadaan na jeep. Pero kung may dadaan, punuan pa. Kaya naman naisipan niyang maglakad patungo sa kabilang kanto doon. Kasi minsan, tumitigil at nagbababa ng pasahero ang mga jeep. Pero habang naglalakad siya, bigla na lamang siyang nagulat ng may lumitaw na tao sa gilid babae. At nang magsalita yon, nakilala niya ang tinig. Nakita niya si Jamie sa ilalim ng poste. May hawak-hawak itong kutsilyo kahit nakaposas ang kamay. Anong akala mo? Magiging masaya ka na nahihibang kayata kung yun ang iniisip mo. Lana, habang nabubuhay ako, hindi ko hahayaan ng maging masaya ka. Puot. At galit ang mararamdaman sa tinig ni Jamie. Sa mga sandaling ito, nanlilisik din ang mata na parang handang-handa ng pumaslang, hinuli ka na nila. Bakit nandito ka pa? Huwag kang lalapit. Bakit nandito pa ako? Tanga ka ba talaga? Malamang nakatakas ako at ngayong nandito ako sa harapan mo. Sisiguruhin ko na ang sunod mong gising ay nasa heaven ka na. Akmang lalapit si G sa kanya nang biglang may narinig silang putok ng baril. Napatigil si Jamie sa gagawin niya nang marinig ang warning shot ng mga pulis. Lumapit ang kapulisan, kinuha agad si Lana at pinalibutan ng babaeng si Jamie sa huli. Wala na rin namang nagawa si Jamie, kundi ang sumama na lang. Galit na naman ito kay Lana, para itong mabangis na hayop na gustong manakit. Nakahinga naman ng maluwag si Lana. Buti na lamang ay dumating ang mga pulis. Dahil kung hindi, baka nasa langit na nga talaga siya. Sa kabila ng mga pangyayaring yon, nagawa pa ring makauwi ni Liana ng magaan ang pakiramdam. Mas nangibabaw sa kanya ang kaligayahan. Kaya kinabukasan, maaga siyang pumasok para puntahan ang opisina ni Mang Rod. Pagpasok niya, namangha siya nang makitang nakabihis na ng maayos ang matanda. Hindi siya makapaniwala na kahit matanda na naroon pa rin ang pagiging gwapo ni Mang Rodi. Naninibago po ako, pero mas bagay po sa inyo ang ganito. Sabi ni Lana na parang tropa lang niya kung kausapin ng may-ari ng hotel. Ay sorry po sir. Akala ko po, kasi kayo pa rin si Mang Rodi. Si Sir Rodrigo na po pala kayo. Dagdag niya pa, kahit ano pang itawag mo sa akin, ay ayos lang. Ituring mo akong tropa. Kung gusto mo is sigurado ho ba kayo diyan, sir? Sige sir, by the way, kaya kita pinatawag dito. Dahil meron akong gustong sabihin sa'yo. Sumeryoso ang mukha ni Mang Rodi, nakaramdam naman ng kabas Ilana. May nagawa po ba? Akong masama, tanong niya, may nagawa kang kabutihan. Kaya ngayon, gusto kitang ipromote iha. Ikaw na ang papalit sa posisyon na naiwan ni James. Isa ka ng manager ngayon. Dahil alam ko na ikaw, mas karapat-dapat sa mga ganong posisyon. Naiyak na lamang si Lana sa sobrang tuwa. Hindi niya inaasahan na mapopromote na rin siya. Halos magtatalon siya sa tuwa. Napayakap pa nga siya kay Mang Rod. Maraming salamat po. Sobrang laking tulong po nito sa akin at sa pamilya ko. Sabi ni Lana, you deserve it. Yeah, tugo naman ang matanda sa panibagong posisyon ni Lana sa trabaho. Naging mas maganda ang takbo ng kanyang buhay. Bukod sa lumaki ang kanyang sahod, mas nadagdagan din ang kanyang kumpiyansa sa sarili.
Walang paglagyan ng tuwa si Lana. Malaki ang pasasalamat niya sa Panginoon dahil nangyari ang lahat ng yon. Congrats nga pala ha. Ikaw ang most effective manager of the month natin. Sabi ni Aldre nang magkasabay sila sa elevator. Maraming salamat sir. Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa mga payo na sinasabi niyo. Sagot naman niya nagngitian ng dalawa. Isang ngiti na hindi na ikinahiya pa ni Lana. Matapos yon, tumungo na rin siya sa admin's office para tanggapin ang pagkilala sa kanya. Kahit na isang certificate lang yon para sa kanya, ang bagay na yon, ang simula na ng kanyang pag-unlad. Ang pag-unlad na araw-araw niyang ipinagpapasalamat sa itaas dahil para sa kanya, kung hindi dahil sa pagkapit niya sa Panginoon, matagal na sana siyang bumitiw wakas.